Para naman sa mga kapwa natin manggagawang Pilipino, alam niyo bang meron pang isang sangay ng gobyerno na nagbibigay ng benepisyo sa ating mga manggagawa kapag tayo ay nagkasakit, na aksidente, o sa mga pagkakataon na yung empleyado ay namatay habang nasa trabaho. Meron po tayong tinatawag na Employees Compensation Program. Ito ay isang programa ng gobyerno na dinisenyo para magbigay ng compensation package sa mga manggagawa sa gobyerno and sa mga nasa pribadong sektor or sa kanilang mga dependents kung sakaling magkaroon nga ng work-related na injury, sickness, o kaya death. Sino-sino po ang sakop nitong Employees Compensation Program ng gobyerno? Sila yung mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na compulsory members ng Social Security System o SSS. Kasama rin dito ang mga overseas Filipino workers o OFWs and kasambahays. Covered din po dito ang mga nagtatrabaho sa government sector na compulsory members ng GSIS. Kasama dito yung uniformed personnel ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and Philippine Coast Guard. Ngayon, kailan ba sila mag-start na maka-avail ng mga compensation packages under Employees Compensation Program? Sa mga nagtatrabaho sa private sector, upon regularization ba? Hindi po. On the first day of employment, entitled na po kayo sa mga benepisyo under this program provided na meet ninyo yung requirements. So, sinong nagbabayad ng contribution natin para sa EC? Ang mga employers po ang nagbabayad ng EC contribution. Sa private sector po, from 10 pesos to 30 pesos, depende sa sahod. So kapag sumasahod ka ng 14,750 pesos pataas, 30 pesos na yung contribution ng iyong employer para sa iyong EC. Sa mga nagtatrabaho naman po sa gobyerno, ang EC contribution po ay 100 pesos regardless kung magkano yung monthly compensation mo. So, paano kung hindi nag-remit sa employer ng EC contribution ng kanyang mga workers and nagkaroon ng accident, nagkaroon ng injury or sickness na work-related sa employee? So, kahit hindi nag-remit sa employer ng EC contribution na employee, entitled pa rin si employee under this program and ang magbabayad ng benepisyong iyon ay si employer. Anong mga klaseng sakit ba ang pwede akong makakuha ng compensation under ECP o yung Employees Compensation Program? Well, meron pong listahan si ECC kung ano yung mga occupational diseases. Pero kung wala po sa listahan yung sakit ni employee, pwede pa rin siyang makaklaim ng compensation provided mapatunayan niya o makapagbigay siya ng proof na work-related yung kanyang pagkakasakit o kaya mas tumaas yung risk niya na makakuha ng sakit na yun dahil sa kanyang trabaho. Ngayon, paano naman kung naaksidente ang isang employee? Ano yung mga kondisyon para mabayaran siya? Well, dapat yung aksidente nangyari sa lugar kung saan nagtatrabaho si employee and within the period ng kanyang employment. And siya ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin bilang isang empleyado ng kumpanya. So, ibig bang sabihin, yung aksidente dapat nangyari lang sa loob ng opisina habang ginagawa niya yung kanyang official function? Hindi po. Kung sakali man si employee ay naaksidente outside of the workplace, sa labas, pero ginagawa niya yung utos ng kanyang supervisor, and therefore, nagpe-perform pa rin siya ng kanyang official function, sagot pa rin po ng Employees Compensation Program yung aksidente na mangyayari kay employee. Paano naman kung papasok ng trabaho o kaya pauwi na sa bahay galing trabaho at naaksidente sa empleyado? Bayad pa rin ba siya under Employees Compensation Program? Yes.
Paano naman kung nag-lunch break sa labas or nag-coffee break sa labas at naaksidente? Pasok pa rin ba o bayad pa rin ba siya under Employees Compensation Program? Yes. Kung nakasakay sa company car at naaksidente o nasa shuttle bus ng kumpanya at naaksidente, bayad ba siya? Yes. Paano naman kung umattend sa employee sa team building ng kumpanya sa ibang lugar and sadly naaksidente siya, bayad ba siya under Employees Compensation Program? Yes. So ano yung mga benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program? Meron tayong tinatawag na loss of income benefit. Ito yung cash benefit na ibinibigay sa empleyado na hindi nakapasok ng trabaho dahil sa aksidenteng natamo niya. Meron itong tatlong klase: temporary total disability, permanent total disability, and permanent partial disability. Ngayon, ang isa pang uri ng benepisyo under Employees Compensation Program ay medical benefit. Ito yung reimbursement mo para sa ipinambayad mo sa gamot, ipinambayad mo sa ospital, ipinambili mo ng ibang medical supplies, yung gastos mo sa surgery. Pero limited lang ito sa ward services, kung sakali man na may confinement sa ospital. Meron ding rehabilitation services na tinatawag under ECP. Meron ding carer's allowance na ibinibigay sa empleyado kapag nagtamo siya ng permanent partial or permanent total disability. At yung death benefits, kasama dito yung funeral and EC death pension na ibinibigay sa mga naiwan ng empleyado na namatay dahil sa work-related na injury or sickness. So, kapag ang empleyado ay namatay dahil sa work-related sickness or injury, sino-sino yung mga beneficiaries niya? Primary beneficiaries, yung kanyang legal spouse and yung kanyang legitimate child, adopted child, or legitimated child na hindi lalampas ng 21 years of age. Secondary beneficiaries naman niya yung kanyang mga parents or yung kanyang illegitimate children. So, bakit kailangan natin i-classify yung primary beneficiary sa secondary beneficiary? Kasi hanggat meron pang primary beneficiary, wala mo nang ibibigay na death benefit sa secondary beneficiary. So, priority yung mga primary beneficiaries. Kailan pwedeng i-file itong mga claims na to? Within 3 years. So, saan po pwedeng i-file itong mga EC claims? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa private sector o sa mga pribadong kumpanya, ipa-file ito sa SSS. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa gobyerno, sa GSIS ito ipina-file. Ngayon, ano yung first step para makapag-file ng EC claim? Well, within 5 days, dapat ma-notify mo sa employer mo. Pero kung nangyari yung injury or yung accident sa workplace, hindi mo na kailangang i-notify si employer. Ngayon, eto may nabasa akong question nito sa comment section. What if ayaw mag-issue na employer ng Certificate of Employment na isa sa mga documentary requirements para makapag-file ka ng EC claim? Well, good news, kasi pwede ka pa rin mag-file ng secondary evidence o magpresenta ng secondary evidence para mapatunayan yung employer-employee relationship at nang makaklaim ka ng EC benefits claim. Itong mga secondary evidence na to, employment contract, payslip, o yung mga previous COE na ibigay na sa'yo ni employer, yung mga dati pa. So, halimbawa, ang empleyado ay nagkasakit. Pwede ba siyang mag-claim ng SSS sickness benefit? Yes, provided ma-meet niya yung requirements. At kung yung pagkakasakit na yun ay work-related, pwede ba uli siyang makapag-claim sa ECC? Yes. Okay? So, hindi natin matatawag na double recovery ito. Pinapayagan ito ng SSS and ECC. Pero kung nagtatrabaho ka naman sa gobyerno, hindi po pwedeng makaklaim ka sa ECC and sa GSIS. So, mamimili ka lang doon kung yung GSIS benefit o yung ECC benefit. Paano naman kung ang empleyado ay nagkasakit and then later on, nag-resign na siya sa kumpanya? So, pwede pa rin ba siyang makaklaim kahit na wala na siya dun sa kumpanya? Yes, provided nangyari yung insidente or nangyari yung
injury mo during the time na employed ka. And ipa-file mo ito within 3 years from the happening of the incident. Paano kung dininay ni GSIS or ni SSS yung claim ng kanyang empleyado under ECP or Employees Compensation Program? Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration sa main office ni GSIS or main office ni SSS. Ngayon, kung denied pa rin, pwede ka nang mag-file ng iyong appeal sa Employees Compensation Commission within 30 days pagkatanggap mo ng desisyon. Pero kung granted naman, i-remit na yan ni SSS sa designated bank ni member or ni employee. So para sa mga nagtatrabaho sa private sector, huwag niyo pong kakalimutang tanungin yung inyong Compensation and Benefits Officer o yung CompenBen na tinatawag sa inyong HRD regarding sa mga claims na pwede nyo pang makuha aside from SSS benefits. So kung nag-file kayo halimbawa o nag-claim kayo ng sickness benefit under SSS, tanungin nyo rin baka qualified pala kayo sa ECP. Basta ang kaibahan kasi ng SSS benefits sa EC benefits, sa EC kasi work-related, yung injury, sickness, or disease, or yung death. Pero sa SSS, kahit hindi siya work-related. So kapag once na nag-file kayo ng claim sa SSS, tingnan ninyo baka pwede rin kayong makapag-file ng claim sa ECC.